Wala. Yes, tamak-tamakan na sila. Naka-experience gid ko ana way back. Duha mi sa akong igsuon nga tumig mall in Gaisano. Explosion lang to siya sa kitchen nila. Tapos pasulod pa lang ni sa mall, sugatan na mga tao kay naala gid na po sila nay. So nagbulag na bulag mi sa akong igsuon pero dito na mi sa gawas nagkit-anay. Yun lang ang pagkabalo na mo nagpusilanay pero yun pala may sumabog lang na gasol or something sa kitchen. So medyo ang tao, kung unta lang dili magpanic gud na kanang slowly but surely lang ang gawas. So mo nang sa ato pag mag-guide mo, ma'am dito po tayo exit, dahan-dahan lang po, slowly lang kasi during earthquake mo nang ginalikan gid nato. Ongoing ang shaking, mataranta gid mo, magdali-dali mo dagan malipong mo tumba. So mo nang ongoing ang shaking, you drop. Find somewhere kung asa mo pwede makatago, maski dra sa inyo ang ginalingkuran. Pag mo tindog mo, di ba, ma-fold man ang chair, maski dra lang sa mo. Secure your head. After the shaking stop, that's the time, okay, sige po, dahan-dahan tayo, dito po muna na row sa harap. Pwede po ba lumabas dito po, dahan-dahan lang. Okay, next row po. Kaya ang tao, diligid ba, na, tulakanay, iyahay kita sila. So yun yung magiging problema natin. So you have to give instruction lang yun. Nga naman, ganong nagpa-panic sila. Unsay meaning sa panic? Person are not informed correctly. That's why they are panicking. Munang gatara-tara, gasalan-salan na sila. Kaya wala sila kabalo unsay buhaton nila. But, kung nakita nila na ang tao nga nag-guide sa ilaha, confident sa ginabuhat, ma'am, sir, relax lang po, dahan-dahan, dito po, dito. Sige po, next po, pila, kabilang grupo, sige po. Pero kung makita nila nga ikaw po, ma'am, dali, dirita ma'am. Do syempre sila nga nagatanaw sa imuha, magsalang po da sila. Okay? So dapat organize. Meron kayong mga certain protocols sa mall ninyo kung ano-ano yung mga dapat na procedures when it comes to any certain incident. So all you have to do is to follow that. Kasi yun yung guide sa inyo. So first thing na dapat yung gawin is to check, safe ba ang area? Okay? Number 1, check for safety. Is it safe na dito lang ba or kailangan natin sila i-extricate later kung may mga pasyenteng naiwan? Next, you have to know ano yung nangyari. What is the cause of the injury? Kung sa hinungdan nga nung natumba na siya dara, nakuyapan, patol, na-slide, or the nature of illness. May mga sakit, diabetic ba na or whatever. Next, role of the bystanders, magtanong sa mga Marisol, Marites. May mga nakakita po ba paano yung nangyari? Paano po ba yung nangyari nung nakita nyo, sir? Ano po ba yung naunang tumama sa kanya? Para makagather kayo ng information and maka-anticipate kayo, okay, ganito pala yung dapat namin gawin. Okay? The next is number of casualties. During November 17, ilan ang pasyente ninyo? Hindi na na-account. More or less, estimated po, ma'am. 70. So sa amin, ang na-cater ng team namin dito, they were able to provide me at least mga 10 na patient ang sa ambulance na team or yung sa EMS ko. So meron silang na-cater sa loob, may in-oxygen na and others, and then meron silang first aid sa gawas, naka-arm sleeve, katong na anong kamot. So yun, at least naka-identify mo and then makita ninyo, okay, so they were able to cater 70. Kung kinaya or hindi, then you have to activate additional help. Ang problema, dili makapenetrate ang ubang ambulance kay tungod nagka-traffic. Kay dra pa lang sa gawas, nagkasalimuan pud ang mga sakyanan kay tungod nawala si Chuna o si May. Nagsagitanan pud sila. Pioneer, nagkagubot po, dalang dire, and then sa may St. Elizabeth, kana. Dili pud mi makapenetrate hantod Lagaw Gym kay tungod ang mga sakyanan. Ang mga driver naglibog sila asa sa padto. So yun yung mga nangyari. Then lastly, you have to ask permission or consent. May malay man o wala, you ask, ma'am, sir, I am Jenny, a trained first aider or member po ako ng SMERT. Pwede po ba ako tumulong? So yun. You offer your help. Okay? Next. With this, sa pag-obtain ng consent, ayun, identify yourself, you state your level of training, asa ka na organization, you ask the victim, pwede po bang tumulong or hindi. Kasi may mga cases na may pasyente na ayaw magpatulong. So, dili na to sila i-insist unless
Nangayo, sir, tabang. Explain what have you observed. Ma'am, nakita ko po kasi medyo dugaan na po kayo. Okay lang po ba tulungan? Control lang po natin yung bleeding ninyo. Ganun. Then, explain what else ang dapat niyong gawin sa kanila. Ma'am, medyo kailangan po natin ilipat sa safe na area or pwede po ba sa clinic na lang po para mas ma-assess kayo properly ng nurse namin. Kasi may cases, for example, food court. May nag-collapse. Kaya kung dili ninyo na siya ihawa dira sa food court, kung sa'yo mahitabo. Ma-live sa Facebook. Ma-live sa Facebook, what else? Social media yon sa Facebook, ano pa? Ang mga OC. Mga bystanders. Magpanik ang tao. So all you have to do, you explain what are your plans, and then, ma'am, sino po ba yung kasamaan dito? Okay lang po ba? Lipat na lang po natin sa clinic para mas ma-assess po and hindi po masyadong maka-add ng chaos dito sa area. You ask consent and at the same time, you inform them anong gawin para, sige po, doon na lang siguro po sa clinic, mas maganda kasi may nurse pala doon. Okay? Then, while en route to the clinic or nakarating na sa clinic, or let's say, wala pa sa clinic, kasi tinawag mo na si nurse, gawin is to assess the patient. You check kung may malay or wala ang patient. So, you go, pakitabik sa shoulder sa inyong katapat o pakiingon. Okay lang ba mo? Are you awake? Gising pa po ba kayo? Okay na ka? Mapit na ka? Kasi parang tulog na. So, before tayo mag-proceed, mag-zumba muna tayo. Sige, tayo. Practice mo.